Naisip mo na ba kung bakit ang mga leader ng Muslim na nakatira sa kanluran ay hayagang at walang takot na sinasabi na sasakupin nila ang kanluran ng ganito? Kaya tandaan mo ito na ang Islam ay papasok sa bawat tahanan. Bawat tahanan. Huwag kang mag-alala tungkol sa mga Islamophobe. Pwede silang magsalita ng kahit ano, pero ang mga anak nila ay magiging Muslim. Ayaw mo bang gawin ito? May ideya ka ba? May teorya ako. Ilalatag ko yun sa'yo at tignan natin kung sang-ayon ka. O kaya bakit nila sinasabi ang mga ganitong bagay ng lantaran na parang dapat siguro maging maingat ka ng kaunti tungkol dito. Dahil oo, pinapalakas mong sarili mong grupo pero pinapalakas at ginaganahan mo rin ang mga mamamayan ng bansang sinusubukan mong sakupin. Paano tayo makakarating doon? Sa ganitong paraan, kung titingnan mo ang tatlong magkaibang bagay ng mabilis, halimbawa, si Ma'am Dani ay isang case study sa mga lektura mo tungkol sa kanya at sa kanyang ama. Parang, huwag kang makisama sa mga nagpapasok ng pagbabagong panreliyon, mga ganung bagay. Paano mo malalampasan yon? At paano mo practical na magagamit ang sinabi mo para mapagtagumpayan yon? Kaya, ano ang alternatibo? Ipakita mo sa akin ang alternatibo. Alam mo, ang perpekto, alam mo nung panahon ng sirah ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Si propeta sallallahu alaihi wasallam ay itinigil ang pinakamainam sanang gawin dahil kung ano ang maaaring perpekto mula sa theoretical na pananaw. Sa katunayan ay nagdulot ng mga pinsala na mas mabigat kaysa sa theoretical na ideal. Kinakailangan ito ang pag-unawa sa pangmatagalang layunin at makita kung paano. Maaari mong marating yon sa pinakamahusay na paraan. Maraming kabataang Muslim ang mas nagiging aktibo sa politika, maging sa antas ng student union o sa antas ng politika, lahat ng mga Muslim na tumatakbo para sa iba't ibang posisyon sa iba't ibang lugar. Anong payo ang maibibigay mo para sa mga Muslim sa larangang yon? Dapat taos puso mong hangarin na mapabuti ang ummah. Alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Napakalalim ng pahayag na ito. Wala itong pandilin lang. Lantad ito at likas na likas ang takbo ng mga bagay na kabaligtaran sa mga lipunang kanluranin. Maging sa Britanya man o Amerika, lahat ng ating mga lipunang kanluranin ay nag-angkat ng banyagang kultura na hindi naman nila kasalanan ay naghahanap ng paraan. Naghahanap ng pinakaangkop na paraan para sa kanilang kaligtasan. Kapag may layunin ka sa isip mo, kaya nga hindi ninyo naiintindihan kayong mga taga-kanluran kung paano gumagana ang Islam bawat Muslim mula sa karaniwang tagasunod na hindi gaanong marunong tungkol sa Islam hanggang sa pinakamataas na eskolar tulad ni Yasu Kadi. Naniniwala sila sa kanilang puso na totoo ang kanilang relihiyon. Hindi ito pinagdedebatehan, hindi ito pinag-uusapan. Walang tradisyon ng debat sa Islam. Sa Kristyanismo, siguro, walang kultura na gustong hamunin, wala ring ideolohiya na gustong hamunin, at hindi hinihikayat ang debat. Pero medyo iba ang kanluran. Ang kanluran ng mga taga-kanluran, may kakaiba sa kanila na gusto nilang hamunin ang nakasanayan. Gusto nilang hamunin ang Kristyanismo o kung ano man ang umiiral na tuntunin noong panahon na yon. Gusto nilang hamunin ito at hinamon nga nila. At may kakaibang nangyari sa Europa ng Renaissance na sumunod pagkatapos ng madilim na panahon o siyang nagtapos ng madilim na panahon. Maraming tao ngayon ang ayaw ng tawagin itong madilim na panahon. Pero kahit ano paman, nangyari ang isang bagay. Hindi na natin kailangang pag-usapan ang mga detalye. At tingnan mo ang pagyusbong ng mga ideya na lumabas mula rito. Kahit nakapalit nito ay ang Kristyanismo o ang tradisyonal na Kristyanismo nung panahong yon. Nabuhay pa rin ang Kristyanismo. Kaya, alam mo, kaya mga Kristiyano ay pwedeng maging proud doon. Lalampasan nito ang lahat ng pagsubok o hamon ni na David Hume at Kant. At lahat ng dumating, Voltaire, lahat ng yon. Nalampasan yon ang Kristyanismo at nagbigay ito sa atin ng pinakamaunlad at pinakamayamang sibilisasyon sa kasaysayan ng sangkatauhan. Tingnan mo, ang mga Romano ay nagkaroon din ng kapayapaan sa halos mga 1,000 taon. At ito ay isang napakabigat na tanong. Kung bakit hindi na imbento ng mga Romano ang steam engine? Alam mo, kasi may mga problemang kultural doon. Ang mga Romano ay mas nakatuon sa filosofiya at minamaliit nila ang mga mason, mga technician, mga karpintero, mga taong gumagamit ng kanilang kamay sa trabaho. Samantalang noong panahon ng Enlightenment, nagkaroon ng pagsasanib ng mga ideya kung saan ang isang theoretical na pisiko ay talagang lalapit at makikipag-usap sa panday at magtutulungan sila. Doon nga nila nabuo ang tamang gumagana modelo ng steam engine. Napaka-interesante nito. Kaya nangyari ito ng medyo mabilis sa medieval na Europa kung saan pumasok sila sa Enlightenment at sa siyentipikong revolusyon at lumitaw sina Newton at iba pang mga tao. At bigla nilang pinasok ang practical na aspeto ng mga bagay. Kaya natatangi ang kanluran. Yan ang gusto kong sabihin. Nilikha nito ang isang kultura ng debate. Hindi kailanman nagkaroon niya ng Islam. May magaganda na gawa rin ng Islam pero wala itong kultura ng pagtatalo. Kaya hindi ito hinihikayat. Sinasabi ko ito bilang dating Muslim, hindi hinihikayat na questionin mo man lang ang iyong pananampalataya kahit sandali. May mga tao na maaring magsabi, oo, ganyan din sa Kristyanismo. Hindi.
Hindi yan katulad ng sa Islam. Hindi talaga yon katulad ng Islam. Kaya kapag ang mga Yashir Yashikadis at mga Muslim at mga ordinaryong Muslim, mga Muslim na nakalipstick, mga iskular na Muslim, mga jihadi na Muslim, kapag silang lahat ay pumunta sa kanluran, silang lahat ay napakadogmatiko. Kaya naman may saysay ang sinabi ni Yasir Jasikadi, kahit ikaw ay isang mamdani na nagsusuot ng kasuotan ng mga taga-kanluran, na kayang makaakit sa mga makakaliwa, mga pandaigdigang makakaliwa, LGBTQ na mga tao at lahat. O ikaw ay isang tradisyonal na mukhang Muslim, dapat palagi kang maging o isang aktor, o isang musikero, o kahit ano paman. Dapat palagi kang tapat sa komunidad ng Muslim na sa pagpapalawing ay nangangahulugan ng adikain ng Islam. At tulad ng sinabi ko sa simula ng video, inangkat ng kanluran ang banyagang kulturang ito na ngayon ay hinahanap ang pinaka-optimal na paraan para mabuhay. At iyon ay ang sakupin at lupigin. At ito ang dahilan kung bakit nakikita mo ang mga pahayag na ito ng hayagan. Dahil nagsasabi lang talaga ng totoo ang mga taong ito. Sinasabi nila sa'yo kung ano ang pinaniniwalaan nila dahil kailangan din nilang tipunin ang kanilang mga taga-suporta para mangibabaw ang kanilang ideolohiya, makuha ang kontrol, ipatupad ang Sharia at gawing Islamic States of America o kung anuman na siyang layunin nila. At ayos lang naman yon. Kung isipin ko ito bilang isang Muslim, ayos lang para sa isang Muslim na mangarap na balang araw ay magiging Islamiko o Muslim ang Amerika at ang buong Europa ay mapapasa ilalim sa Islam. O hindi nila ito ituturing na pagbagsak, makikita nila ito bilang naliwanagan ng Islam. Naliwanagan ng Islam. Ganon nila ito makikita. At para makarating doon, ito ang kailangan nilang gawin. Ipinupuesto nila si Ma'am Dani, maging tapat sa layunin ng mga Muslim. Dahil ganyan magtrabaho ang mga Muslim. Napakaiba ng lipunang kaluranin. Napaka-individualistiko ng lipunang kaluranin. Kung may nakitang mali ang isang tao sa kanyang lipunan, kukuwestiyonin niya ito. Itatakwil niya ito at maaring maging woke siya. Yan ang dahilan sa likod ng woke BS. Parang, hindi yun makatuwiran. Bakit tayo magpapasabog ng bomba sa Gaza? Hindi nila naunawaan ang mas malaking larawan. Kung hindi tayo magpapasabog ng bomba sa kanila, sila ang magpapasabog ng bomba sa Israel. At kapag nawala ng Israel, babagsak ang Europa. Kaya hindi nila tinitingnan yon, pero tinitingnan nila ang mga bagay na ito na isang magandang bagay. Masasabi kong maganda ang palaging kinukwestiyon ang iyong posisyon at kinukwestiyon ang mga desisyon ng iyong lipunan. Pero sa huli, hindi mo nakikita ang mas malaking larawan. Bawat umiiral na entidad ay naghahanap ng pinaka-optimal na paraan para sa kanyang kaligtasan o pag-unlad. Kahit na ikaw ay isang individual, grupo ng mga tao, bansa, lipunan, ideolohiya o negosyo, lahat ay naghahanap ng pinaka-optimal na paraan para sa kanilang kaligtasan. Kaya nila sinasabi ang mga bagay na ito. Itong taong ito ay ginagawa lang niya kung ano ang nakaprograma sa kanya na gawin. Na ipalaganap ang Islam at tiyakin na ang Islam ang mamuno sa buong mundo. Ito ang pinakapuso ng kanilang pananampalataya. Tanugin mo si sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam kung anong uri ng Islam ang pinakamahusay. Gusto ko malaman kung paano ako magiging pinakamahusay. Ito ang uri ng pag-uugali na gusto natin paundarin sa ating sarili. Gusto nating linangin ang ganitong pag-uugali. Paano ako makakaabot ng mas mataas pa? Tinanong kang propeta sallallahu alaihi wasallam, alin ang pinakamabubuting gawa? Jihad fi sabilillah. Ibig sabihin, kailangan mong lumaban bilang isang mandirigma sa landas ng Allah. Qala, al-jihad fi sabilillah. Na kailangan mong lumaban at ialay ang iyong buhay at lumaban para sa kapakanan ng Allah. Kaya ito, Alam mo kung bakit niya sinabi yon? Dahil naintindihan niyo ni Muhammad. Si Muhammad ay isang ekspansyonista. Alam mo kung anong sinasabi niya? Sinasabi niya na ang jihad ang pinakamainam na paraan ng pagsasabuhay ng Islam. Kung gusto mo maging pinakamahusay na Muslim, mag-jihad ka. Naintindihan yon ni Muhammad. Para mapalawak mo ang iyong ideolohiya, kailangan mong lumaban. Tingnan mo, huwag mo akong mamaliin. Naiintindihan din yon ng mga kanluranin. At naiintindihan din yon ng mga kanluranin. Hanggang ngayon, naiintindihan pa rin nila yon. Pero marami pa rin sa kanila ang masyadong individualistic. Marami sa kanila ang hindi pa lumalawak ang pananaw at tinitingnan ito mula sa perspektibo na isa itong ibang sibilisasyon na napigilan sa loob ng 1,400 taon. Minsan, nagkaroon ito ng malalaking tagumpay. Halimbawa, ang Espanya, ang pagbagsak ng Espanya, ang Espanya na naging Al-Andalusia. At dati rin namang may mga pagsalakay ng mga Arabo sa Italya. Hindi ko alam yon. Nalaman ko lang actually ilang taon na ang nakalipas. Pero bago sa akin yon nung una ko itong narinig. Matagal silang napigilan. Pero pagkatapos, ay may nangyari sa kolektibong isipan ng kanluran. Bagamat ito ay dahil sa trauma na ikalawang digmaang pandaigdig. Sabi nila, ang mga taong pilit na pinigilan ng ating mga ninuno, maaari na nating papasukin. At magiging maayos ang lahat. Kaya, sa kasamaang palad, yung mga taong gumawa ng mga desisyong yon noong dekada 50 at dekada 60 ay wala na rito para sabihing, "Oops, nagkamali kami." Hindi yon ang iniisip namin noon. Pero tayo ang umaani ng bunga ng kanilang ginawa ngayon. Yun lang. Ganun lang kasimple. Dahil ang mga sibilisasyon, mga lipunan, inaabot ng 2 o 3 buhay ng tao bago mabuo. Mas matagal pa nga, masasabi ko. At masasabi ko nangyari ito ng mabilis.
Napakabilis nito kaya dapat mabahala ang bawat kanluranin dito. At ito ang dahilan kung bakit sinusubukan ni Geert Wilders na bigyan ng babala ang Amerika dahil naiintindihan niya ang kalikasan ng Islam. Dapat maintindihan mo rin yon. Tingnan mo ang New York City kung saan ang bagong halal na alkalde. Tingnan mo ang New York City kung saan ang bagong halal na alkalde, si Zora Mamdami, ay nanumpa gamit ang Quran, ang aklat ng pot. Gusto nilang burahin ang iyong kasaysayan para mapalitan nila ito. Gusto nilang tanggalin ang iyong mga estatwa, palitan ang pangalan ng iyong mga kalye at magtayo ng kanilang mga krus. Gusto nilang maging dayuhan ka sa sarili mong bayan. Gusto nilang humingi ka ng tawad dahil ikaw ay Amerikano. Ang 7 ilaw sa kasamaang palad, halos lahat ay namatay na sa Europa. At sigurado akong ayaw mo mangyari rin ito sa Amerika. Pero wag mong isipin na ligtas ka na. Nagkaroon na kayo ng 9/11. Ang Estados Unidos ngayon ang susunod sa menu ng buwaya. Dumating na ang Islam. Gusto ko yan. Sa inyong mga baybayin, mula Atlantiko hanggang Pasipiko, ang mga ilaw ng kalayaan, kaligtasan, pagkakakilanlan, kasaganaan, integridad at kataruman ay inaatake rin dito. Tingnan mo ang Minnesota, kung saan ang mga Somali ay namamayani at nailuklok si Ilhan Omar sa Kongreso ng US. Kinukutya niya ang bansang nagbigay sa kanya ng kanlungan at pasaporte at ipinagmamalaki ang pagsusulong ng interes ng Somalia sa Kongreso. Tingnan mo ang Dearborn, Michigan, ang unang lungsod sa US na mayoryang Muslim, kung saan sinabi ni Mayor Abdullah Hamud sa isang hindi Muslim na mamamayan ng kanyang lungsod na tumutol sa pagpapangalan ng isang kalye sa karangalan ng isang jihadist. Sinabi niya rito, isa kang Islamophobe. Lumayas ka rito. Tingnan mo ang New York City kung saan ang bagong halal na alkalde, Zora Mamdami, nanumpa siya gamit ang Quran, ang aklat ng pot. Tumanggi pa nga siyang kondenahin ng pariralang jihadist na globalize the intifada at gusto niyang ipatanggal ang rebulto ni Christopher Columbus. Mga kaibigan, gusto nilang burahin ang inyong kasaysayan para mapalitan nila ng kanila. Gusto nilang tanggalin ang inyong mga rebulto, palitan ang pangalan ng inyong mga kalsada at itayo ang kanilang mga krus. Gusto nilang maging dayuhan ka sa sarili mong bayan. Gusto nilang humingi ka ng paumanhin dahil ikaw ay Amerikano. At tinatanong ko kayo, gagawin niyo ba yon? Tingnan ninyo ang New York. At ito na yon. Ito ang naging sentro ng aking aktivismo. Yun din mismo ang sinasabi ko. Magigising ba kayo o hindi? Tingnan ninyo ito. Sinasabi nila yan ng hayagan. Yung sinabi ko lang sa inyo. Naabot na natin ang rurok. Noong taong 998 ng Hijra. Noong panahong yon, Ang Ottoman, 998 Hijra, ay parang taong 1,700 mahigit. ang mga Ottoman ang namumuno sa mundo at sila ang pangunahing puwersa sa buong mundo. Pero may nagawa silang mali, sobrang mali. Sinubukan nilang sakupin ang Europa sa loob ng maraming taon sa pamamagitan ng mga digmaan. Digmaan lang. Habang kumakalat ang Islam sa subkontinente, sa Indonesia at iba pa, hindi sa pamamagitan ng digmaan. Sa hilagang bahagi ng subkontinente, may mga digmaan. Pero sa Timog at sa Indonesia at Malaysia rin, walang mga digmaang Islamiko. At kumalat doon ang Islam. Tama yan, magandang punto na sinabi niya. Oo, ang Indonesia at Malaysia ay hindi talaga nasakop. Medyo mas komplikado at mas alimuot pa ron, pero nananatili ang pangunahing punto. Hindi mo kailangang magpadala ng mga hukbo para sakupin ang isang sibilisasyon o bansa. Iyan mismo nangyari sa Europa at Amerika. Huwag kang magpadala ng mga hukbo dahil mapapatay lang sila ng mga Patriot missile at alam mo na, mga F-35 at kung ano-ano pa. Kaya bakit hindi na lang tayo magpadala ng mga tao doon? At doon natin, sinusubukan gawin yon. Yun na yon. Yan ang sinasabi nila sa'yo. Naiintindihan nila yan. Hindi naman ibig sabihin na itong taong ito ang nagpapasya o yung isa pang Yasir Qadi na pinatugtog ko sa inyo. Siya ang nagpapasya. Ganyan mismo ang Islam. Bilang isang gumagalaw na bagay sa universo na ating tinitirhan, hinahanap ito ang pinakaangkop na paraan para mabuhay. Iyon lang yon. Ang Indonesia ang pinakamalaking bansa Muslim. Habang 700 taon ng ating pagsubok na sakupin ang Europa sa pamamagitan ng dahas ay nabigo. Hindi ito nagtagumpay. Kaya malinaw sa akin na oo, nasa rurok tayo. Pero nasa maling rurok. Wow. Nasa rurok tayo ng kapangyarihan ng militar.
Ito ang pangalan ng aklat, isang estratehikong plano para muling buhayin ang umma. Kaya hindi lang tayo dapat magtrabaho at umasa sa muling pagbangon. Planuhin natin ito. At dahil isa yon sa mga espesyalidad ko, estratehikong pagpaplano. Estratehikong pagpaplano mga pare. Magpaplano sila. At hulaan nyo kung sino ang mga utu-utong ginagamit at tumutulong sa kanila. Tara na. Ipinapakita niya ang gitnang daliri niya sa MP na ito. Isang British MP na dumating sa Calais. At itong mga puting liberal na babae na ito ay parang sila pa ang nagpapadala sa mga migranteng ito papuntang UK? Pakinggan natin. Makikita ninyo dito ang mga NGO worker na tumutulong sa mga illegal na imigrante sa kanilang paglalakbay. Mukhang masaya sila ngayon. Mga kaibigan, est-ce que vous parlez anglais? Hindi. Est-ce que vous parlez anglais? Pampublikong lugar ito. Pampublikong lugar ito. Walang alam ang mga hangal na babae sa mga binabalak na mga Muslim para sa kanila. Magiging sexual na alipin siya? O kaya ay magiging ikaapat na asawa? Hindi, tinutulungan mo ang illegal na imigrasyon. Tandaan mo, krimen ito. Yan na yan mga kaibigan! Isa itong krimen. Kita mo kung gaano yun katanga? Ito ang mukha ng katangahan ng kanluran. At tingnan mo, nangyayari ito dahil, alam mo, pinayagan natin ang mga mahina, tanga, at mahihinang isip ang mamuno. Gaya ng sinabi ko, kapag tiningnan mo ang lahat sa mas malawak na perspektibo, hindi mahalaga ang individualismo. Hindi talaga mahalaga sa kasamaang palad. Mahalaga ito sa may-ari na imitaan lipunan. At ipinakita ito ng kanluran sa buong mundo, alam mo? Mula sa mga kwento ng tagumpay mula sa kahirapan, napakarami niyan. Pwede kang maging kahit sino. Pwede kang maging Barack Obama. Alam kong marami sa inyo hindi gusto siya, pero sige, gamitin na lang natin si Abe Lincoln. May ilan din tao na baka hindi rin siya gusto. Pinapanood ko yung dokumentaryo niya sa Netflix. Gusto ko talagang pag-aralan siya ng mas malalim. Maganda yung dokumentaryo sa Netflix. At siya, alam mo, siya ay natuto na mag-isa, na baka mas karaniwan noong panahon na yon. Pero nakakabilib pa rin. Hindi marunong magbasa at magsulat ang tao hanggang siya ay 10 o 11. Hindi. 13 taong gulang. O parang ganun. At pagkatapos, tinuruan siya ng kanyang madrasta kung paano magbasa at magsulat. Binigyan siya ng mga libro. At wow, tingnan mo ang nangyari. Kaya ikaw, maaari kang ipanganak sa isang bayan sa hangganan noong ika-19 na siglo sa Amerika. Kung saan, at namumulot siya ng pagkain dahil iniwan sila ng kanyang ama, siya at ang kanyang kapatid na babae, upang maghanap ng bagong asawa matapos mamatay ang kanyang unang asawa. Kaya alam mo, tingnan mo kung anong naging resulta. Kaya ayos lang yan. At sa ilalim ng mga prinsipyong yan ng individualismo, maaring matupad ang tunay na American Dream. Nagtatayo ka ng malaki, makapangyarihang lipunan, bansa na maghahari, at sasakop sa mundo sa isang paraan. Hindi sa dating paraan, kundi sasakupin ang mundo sa pamamagitan ng inobasyon, sa lakas ng kanyang ekonomikong modelo, at sa moralidad nito. Libangan, lahat ng bagay. Marami kayong dapat ipagmalaki. Alam kong marami sa mga bahaging yon ay unti-unting bumabagsak ngayon. Halimbawa, ang Hollywood. Halimbawa, ang ating ekonomikong modelo ay hindi gumagana. Lahat ng mga bagay na yon. Pero gayon pa man, pero ang sinusubukan kong sabihin ngayon, ay kailangan ninyong lampasan yon at bumalik sa simula at tingnan ang lahat mula sa pananaw ng kabihasnan. Mula sa pananaw panlipunan, kaya napakahalaga ng talumpati ni Marco Rubio na hindi naintindihan ng mga siraulong kaliwa. Sabi niya, oo, dunggol ang panlabas na banta, kayo-kayo ang nagkakompetensya. Ayos lang yon. Pero ngayon, may iisang kaaway na kayo na lubos na salungat sa inyo. At nakapagdatag na ito ng maliliit ngunit matitibay na engklabe sa loob ninyo. Wala na ang Europa. Papunta na rin doon ang Amerika. At kailangan ninyong, ang likas ninyong kaalyado ay ang Europa at ang natural na alyansa ng Europa ay sa Amerika. Isama mo na rin ang Australia at New Zealand, pero tayong lahat ay dumaranas ng isang malaking panloob na sakit na kung saan ay ganito. Bigyan natin ng magandang halimbawa. Kaya tayo, ang ating katawan, ang katawan ko, ako ang kanluran. Ilagay na lang natin na ang katawan ko ay may sakit at may sumasalakay na sakit na unti-unting kinakain ako mula sa loob. Gusto ng immune system ko na lumaban, pero may ilang bahagi ng immune system ko na tumatangging lumaban. At iyan ang nangyayari kapag mahina ang immune system mo. Ang mga mabubuting selula ay hindi lumalaban sa tamang laban. Kaya minsan kailangan natin ng gamot mula sa labas. O minsan, kailangan nating palakasin ang ating immune system. At kailangan nating palakasin ang ating immune system. Kailangan nating malaman kung sino tayo. Kapag sinabi kong tayo, ang ibig kong sabihin, ang kanluran, kanluran ng sibilisasyon, kanluran ng mga halaga. At kailangan mong maging matatag. Alam mo, kailangan mong isantabi ang iba. Halimbawa, ang malayang pananalita ay hindi dapat ibigay sa mga gustong gibain ito. Sinasabi ng mga ito na gusto nilang maglunsad ng jihad laban sa inyo. Parang oo, gusto ninyo maglunsad ng jihad laban sa amin. Para saan?
Para pabagsakin ang aming gobyerno, ang aming paraan ng pamumuhay? Naiintindihan ko. Kailangan natin mag-isip ng mga bagong solusyon. Hindi pa kailanmang hinarap ng Amerika ang ganitong hamon. Sinasabi ko ito kanina na balikan mo ang dekada 70 at 60. Dalawa lang ang pangunahing focus na lipunan noon. Dalawa lang ang sentro ng usapan pagdating sa lipunang Amerikano. Puting Amerika, itim na Amerika. Yun lang. Minsan, napag-uusapan din ang tungkol sa mga Meksikano na dumadaan sa timog na hangganan. Pero hanggang doon lang yon. Na yon, sumasabog na ang itim na Amerika. Sumasabog na rin ang puting Amerika. Naniniwala ang puting Amerika na sila ay mga biktima. At sa tingin ko, marami na silang nawala o nabawasang kapangyarihan. Kaya, oo. At ngayon, nandyan na rin ang mga taga-Latin America at mga Muslim na dumarating. May mga Aprikanong Amerikano rin na pumapasok at napakaraming gumagalaw na bahagi ngayon sa lipunang Amerikano. Kaya wala nang pagkakaisa sa lipunan. Kaya kung titingnan mo ito ng mas malawak, maging mga Amerikano ulit kayo at sabihin sa kanila kung sino ang boss. At pareho lang ito sa bawat lipunang kaluranin. Kailangan nating magsama-sama at magtulungan. Maraming dahilan kung bakit ayaw ng mga tao kay Trump pero naiintindihan ito ni Trump. Tingnan mo ito. Ito ang sinabi ni Trump. Pasensya na, medyo napapahaba ako pero mahalaga ito. Kakapanood ko lang ng video ni Trump at mahalagang ipatugtog ito. Tingnan mo ito. Naiintindihan ni Trump ang nangyayari. Kahit na maraming tao ang nagsasabing hindi siya matalino o kung ano-ano pa. Para maintindihan ang mga macro na issue, hindi mo naman kailangan maging eksperto o may PhD ka pa. Gaya ng sinabi ko, kayang lumayo ni Trump at tinitingnan niya ang kabuuan. Sige, lahat ng mga Muslim na ito, lahat ng mga taong taliwas ang paniniwala ay pumapasok sa kanluran. Siguradong hindi ito magtatagumpay dahil hindi naman ito nagtagumpay noon pa man. Hindi niya kailangan maintindihan ang demografya at ang maliliit na detalye at kung ano ang ECHR. Kung gaano kahalaga ang sumunod sa ECHR, kung gaano kahalaga. Hindi niya kailangan maintindihan yon dahil kapag lumayo ka ng tingin, lahat ng maliliit na bagay na yon, yung maliliit na gumagalaw na bahagi, nawawala ng sasay dahil tinitingnan mo ang pinakamalaking gumagalaw na bahagi. Napag-usapan mo ba ito sa kanya? Oh, sandali lang. Dito ang reporter, GB News reporter, ay tinatanong siya, nakausap mo na ba ang bagong punong ministro, Andy Burnham? At sinabi niya, oo, nakausap ko na. Gagawin niya. Kailangan niyang banggitin ito dahil sinisira nito ang bansa ninyo. Hindi niya makikita. Sinisira niya ang bansa mo. At hindi siya. Ibig ko sabihin, tingnan pa natin, alam ko na si Osama ay halos walang ginawa tungkol dito. At nanggagaling sila mula sa iba't ibang panig ng mundo, nanggagaling sila mula sa Africa, nanggagaling sila mula sa South America, nanggagaling sila mula sa iba't ibang bahagi ng Asia. At sinasalakay nila ang Europa. Ibig ko sabihin, sinasalakay nila ang Europa. Isa itong pananakop. At ang UK ay paunahing pinaghihinalaan. Naiintindihan mo. Naiintindihan niya. Masyadong payak yon. Sobrang tanga naman kung tatapusin lang sa pagsasabing racist siya. Isa itong usapin ng sibilisasyon. Usapin ito ng kaligtasan ng sibilisasyong Europeo. Ang nakataya rito, kaya, oo,